Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk, where dreams get unplugged. Who we have today, grabe po, pinagbabalance niya po ang work and passions niya in life. Let's all welcome the vet and musician, Sir Ray Madrona. Hello po! Hello ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood and thank you very much po for having me here dito po sa The Pillow Talk. Yes, you're very much welcome here po. And excited po ako malaman pa about your story po. So dito po, simulan natin from the very start. So nung bata pa po kayo, ano po ba yung naging childhood dream niyo po? Related na po ba talaga or paano po siya nag-start? Oo. Childhood dream ko noon, actually originally gusto ko talaga maging piloto. Okay. Pilot talaga, oo. Tapos, and then may time kasi noon na yung parents ko, nahilig sila na mag-alaga ng dogs. Oo. So, bumili sila ng isang may breed na aso. Our very first, yung aso namin na may breed is Labrador. Tapos, Ilang taon po kayo nun? siguro mga mga grade 2 or 3. Ganun. Okay. Oo. Tapos, ayun, doon na nagsimula yung interest na na mag-alaga ng yung responsible pet ownership ba ganun. Kasi before that, yung mga alaga namin, yung mga aspins, hindi pa kami ganun ka-aware sa proper pet ownership. Tapos yun nga, nung nag-alaga sila ng mga may breed na, ayan, medyo nagiging responsible na kami kasi syempre may binili, may presyo, ganyan. Tapos nagdagdag ng isa pa ulit aso. Pag nagkakasakit, may pupuntang home service na veterinarian. So, doon ako parang sabi ko, nakikita ko yung vet na gumagamot ng mga dogs namin. Sabi ko, parang ang cool. Sabi ko, ang galing Kasi napapagaling niya yung pasyente kahit hindi nagsasalita. Tapos nakapag-share siya sa amin ng mga medical terms, ganyan. Parang, sabi ko, unusual Hindi kagaya ng mga, syempre, mga human doctors, di ba? Hindi kagaya ng vet. Sabi ko, parang ang cool. So sabi ko, parang gusto ko maging vet. So from being a pilot, unti-unti, nagta-transition na ako na parang gusto ko maging vet. Kasi yun, ako yung nag-aalaga ng mga namin. Tapos yun nga, nakakausap ko yung vet namin. Yun. Kaya, yun, going into college, medyo, mas naano ko na yung interest ko to be a vet talaga. Yun. Sobrang interesting nga po na with pets kasi nga po sabi nyo hindi sila nagsasalita. So parang yung empathy nyo dapat sobrang strong when it comes to pets. So doon na po pala nag-start. And then yung course po na kinuha nyo is? Ayun, Doctor of Veterinary Medicine. Yun. So meron akong ang first choice ko talaga originally is nung nag-college na ako, siyempre ruled out na yung pagiging pilot So, ang first choice ko talaga nun is Conservatory of Music. Kasi nga, di ba, musician din ako So, gusto ko siyang i-pursue sana. Kaso, dun sa school na pinasukan ko kasi is walang Conservatory of Music. So, dun ako sa second choice ko, which is Doctor of Veterinary Medicine. Which is, rin naman, gusto ko rin naman. So, yun na po yung naging choice nyo nga. Doon na rin kayo dinala ng path nyo for now. So, nung nag-graduate po kayo as a vet, so, paano po siya nagsimula? Saan po kayo nagtrabaho after grad? Ayun, so nag-aral ako for 7 years ng veterinary medicine. Ang tagal din. Oo, kasi medical course siya so hindi biro. Tapos first job ko after graduation, company. Nag-corporate ako. If you are familiar with the pet food brands like Pedigree, mga high quality pet food brands, yan, naging veterinary technical specialist ako. And then after 2 years, nag-decide na ako mag-put up ng sarili kong clinic. Pero sa sa work niyo po muna before, ano po yung ginagawa niyo mismo doon sa company na yun? Yun. Kasi syempre, pet food, so kailangan meron siyang scientific tsaka technical side. So pag kailangan namin ng mga like for example, kailangan ng brand ambassador, syempre kailangan somebody who is relevant to the product. Naghanap po kayo ng content creators, ganyan? Nung kasing time na yun, experts? hindi pa masyadong uso yung mga yung mga vlogging, ganyan. Like for example lang, brand ambassador, kung nga magtotalk kami sa mga veterinarians, sa mga pet shows. So kailangan somebody who's credible, yung tatayo dun sa harapan nun, which is yung kagaya namin ng mga veterinarians. Yung mga nag-aral talaga and yung nagpa-practice talaga. So, yun. naging parang po kayo,
communications manager, parang ganon. Parang ganon. Oh. And then we visit every veterinary clinics na nagke-carry ng product na yon to know kung okay ba yung product sa mga clients nila, ganyan, product concerns, something like that. Parang research naman din po. More on the scientific and technical side ng product. Kasi hindi lang naman more on puro benta ng pet food eh. So, kailangan may technical support din. Wow. So, pati yung part na yun pala na experience So, medyo nag-sales din tayo ng konti. Oo. Kaya din po medyo natuto kayo about business, nakakilala kayo ng other clients, ganyan. Connections natin. So, nung nag-start naman po kayo ng sarili nyo na, bakit po napag-decide nyo na it's time na parang ako naman yung gagawa ng sarili ko? Oo, yun. Napakagandang tanong niyan. Kasi, nung nag-corporate ako, parang na-feel ko na hindi ako yung tao na routinary, kung tawagin. Kasi syempre, pag nasa corporate ka, meron kang susundin na daily, tasks. Oo, ganyan eh. May reporting or something like that. Hindi ako yung ganung klase ng tao eh. So, sabi ko, parang hindi para sa akin ito eh. Hindi ako efficient eh. Hindi ako efficient. Although nagagawa ko yung isang objective ng maayos, pero parang hindi ko siya, yung standard operating procedures, hindi ko nagagawa eh. So, lumilis ako parati sa directions, ganyan. So, sabi ko, parang hindi ako office guy. Hindi ako yung routinary na person. Yes, kaya same po tayo. Oo, kaya sabi ko, kailangan ko maghanap ng ibang trabaho na mag-e-enjoy ako kasi mag-burn out ako pagka ganito. So, yun. Luckily, yung mga barkada ko naman na nagpa-practice na ng private veterinary practice noon during that time, hinakayat nila ako. Baka gusto mo magtayo ng clinic, tulungan kita, ganyan. So, that was the time na step out na ako sa corporate. Tapos yun, nag-put up ako ng clinic. And then this was when naman po? Like ilang taon na kayo nung time na to? Mga year 2017 ako nagsimulang mag-clinic. Ganun. Oo. And then, so nung nagsimula na po kayo, paano nyo po ginawa yon? Yung paghanap ng location, ganyan? Yun muna, pinakauna muna. Like any other businesses, kailangan location muna. Tignan mo muna yung demographics ng lugar, kung feasible ba siya. And then, with regards naman sa finances, awa ng Diyos, marami naman tumulong sa atin. Hindi ko talaga siya magagawa mag-isa to start with eh. So, yun. Tapos, aside from that, yun, yung support ng family, tsaka ng mga colleagues ko, yun. Kaya kahit mag-isa lang ako na nagtayo ng business dahil maganda yung aking support crew. Yes. Ayun, nag-survive ako. Yun. So yung sarili niyo pong business, pero maraming mga friends and family, tsaka yung mga nakilala niyo po from before. Yes. So naging useful din po talaga yung sa company niyo rin before. At saka masingit ko lang, yung employer ko kasi is supportive din naman. Sige, gusto mong magtayo ng sariling business. Sige, okay, good yan. Tulungan ka namin. Ganun. Yan. So maganda po yung naging parang collaboration din even after. Maganda yung exit ko ba, kumbaga. Yes. Yun. So nung nag-start po kayo, yung name din po, pwede niyo pong sabihin yung name, tsaka yung saan po, sa Bacoor po to, diba? Ayun po. Para po pagka yung mga malapit sa area, pwede pumunta sa inyo. So yung pinakauna kong clinic na na-put up is sa Molino 6, Bacoor. It's yung Three Kings Veterinary Clinic. And then yung pangalawa, sa loob lang din siya ng Molino, nasa Bacoor, AER Pet Center. Yung pangalawa. Yung pangatlo, sa Camellia Springville siya, sa Molino lang din, Fantastic Veterinary Clinic. Ayan. So, modesty aside, I have 3 vet clinics as of now. Yes. Wow, nag-expand na, madami na. And then yung iba po ba, meron kayong ka-collaborate or sa inyo lang po lahat yun? Meron akong, yung una kong vet clinic, partnership siya sa aming tatlo na magbabarkada, ng mga vet din. And then the rest, mga sarili ko na, yung dalawa. Wow. Congratulations po. Salamat. So, paano niyo po minamanage yung tatlo? Like, tuwing kailan po kayo pumupunta dun sa mga isa't isa? Nung dalawa pa lang yung clinic ko, madali pa. So, half day. Pero kasi habang dumadami yung clientels mo, mahirap na. So, kumuha na ako ng isa pang vet. Tapos, nakapag-put up naman ako ng pangatlong clinic, kailangan ko na naman mag-hire ng isa pang vet. So, as of now, as of the moment, 3 kaming vet. Wow. Pero, ano pa rin yun? Tawag dito? Spearheaded ko pa rin yun.
Minomonitor ko pa rin yung 3 clinics na yun. Mas madali na lang ngayon kasi nga 3 na kaming doktor na naka-assign doon sa tigi-tigisang clinic. Tsaka medyo gamay nyo na rin po. O yung pa isa. 'Di ba, Oo. since tagal na rin po, yung experience nyo na Oo. din. Pero Oo. ano po yung common like challenges as a vet na na-experience nyo? As of now kasi generally speaking sa lahat ng mga veterinarians, ang challenge natin dito sa Philippines is still pa rin yung natin yung shall we say lack of pet care awareness. Yung pa rin it all boils down to that kasi yung ibang pet owners up until now ang trato nila sa pets nila talagang bantay lang sa bahay, ganun. Pag nagkasakit, hindi nila agad mabigyan ng tamang budget para mapagamot. Ayan. So, in return, kami rin yung nahihirapan magpagaling. Yun. And then, minsan, pagka syempre, dahil aso lang yan, ganyan, sasabihin nila, pagka namatay, ang sisi at the end of the day, sa amin din. Yun. Yung pa isang, challenges namin. Hindi kami, as of the moment, we're not still yet recognized, unlike the mga medical doctors, the human doctors. So yung sabihin natin yung respect ba? Yun, yun pa rin, oo. Kaya minsan may mga magagalit sa amin, magbabash sa amin through online, ganyan. Yun, makikipag-away sa amin. Unlike pag human doctors ka, medical doctor ka, yung tingin parang sa'yo. saludo, ganyan. Yun. So those are the 2 challenges na nakikita ko as of now. Na, awa naman ng Diyos, pakonti-konti nag-i-improve. But still, larger part of the pie is still nandun pa rin sa challenge. Interesting po. Ngayon lang po ako nakarinig nga ng gano'n ng side, di ba, na nakwento. Buti rin po na, na-bring up nyo din po ngayon. At least sana magkaroon ng more awareness din yung other people na, di ba, syempre, ngayon din po yung pets, mas lalo nang na-highlight din ngayon, di ba? So, yung care and love for these pets, mas lalo ding nabibigyan na ng parang highlight in people's lives. Tsaka, yun, thank you po sa service na binibigay nyo for these pets. So, yung usual naman po na yung mga clients nyo po pag pumupunta sa inyo, ano naman po yung mga usual problems na sinasabi nila with their pets para po, let's say, ma-prevent din po natin? Ano yung mga ganun? Most commonly, ang problema nila, usually sa mga dogs, yan, for example, skin problems, yan, very common yan, which can be prevented through, syempre, kailangan may regular visits sila sa vet nila, and then through, diets and supplements, yan. And then, another one is yung lack of immunization, lack of vaccination. Kasi most of the common diseases ng dogs and cats can be prevented sana kung updated yung vaccine nila. Yun, so, a large chunk of our patient volume, ang concern nila is sakit na related dun sa lack of immunization. Parang prevention dapat is better than cure. Oo, talaga. Oo, so, yung ganun po, so kunyari, merong naging pet yung isang client. So, gaano po ba dapat, immediate po dapat, no, na as soon as they have or they buy the pet or dapat pumunta na sila sa vet to para for the immunization? Actually, pag bumili sila ng pet for the first time, kailangan i-secure nila na yung pet na bibilin nila somehow, kung hindi man, maganda kung kumpleto na ng vaccines. Pero kung hindi man, at least naka-1 o 2 vaccine na or 3, ganyan. And then right away, dilin ka agad sa vet para may continuity kagad yung immunization. Kasi minsan may mga na-encounter kami, hindi pala minsan, most of the time, may na-encounter kami na bibilin mula sa seller ng pet, pet shop, ganyan, mga walang vaccine, or sasabihin lang na may vaccine pero hindi naman pala talaga na makunahan, walang proof, ganyan. So, kung nagsasuffer yung pet, at saka yung pet owner, syempre bumili, gumastos And then minsan nagkakaroon na kagad ng emotional attachment. So, nahihirapan silang emotionally, nahihirapan silang mag-recover. So, kawawa, both yung pet at saka yung pet owner. And then, yung usual po na recommendation nyo for how often yung pagpunta nila sa clinic, ano pong masasabi nyong dapat? Well, kung kaya nila, no, kung available sa oras at saka if their budget allows, no, maganda sana
once a month, punta sila ng clinic for check-up lang, ganyan, or pet grooming, which is kasi pagka ginurum mo yung pet, makikita mo na rin kung ano problema doon eh. And then kapag ka nag-under immunization naman yung pet nila, usually every week or every 2 weeks ang visit nila sa clinic eh. Yung mga first stages of life ng puppy nila. So, yun. And then po, so, yun po maganda pagka every month if kaya Oo, nga. kung kaya sa oras, sa budget. Yes, and then so, yung po pagka may pets nga sila, and then, pagka, ano naman po, pagka yung usual na problems po, ano pa po yung mga binibigay niyong mga usual na medication po ba? Or ano po yung mga ganun na usual na solutions niyo po? Pagka, like for example, isa sa mga pinaka-common na ano sa amin, yun aside sa skin problem, yung pasintabi na po sa mga kumakain, yung diarrhea, nagtatain ng dugo, or paputla yung aso, yan. Usually, confinement na talaga yun. So, they have to be also prepared for admission. No? Kasi, hindi biro ang pagpapakonfine ng alaga eh. And usually, yun na yung last resort mo. So, minsan, may mga challenges kami na walang pera yung may-ari, wala talaga magawa. Minsan, they're left with no choice kung sad to say, hintayin na lang mamatay yung alaga nila. So, yun. Tapos, mga supplements, yun. Kailangan ready rin sila to buy maintenance, supplements, vaccinations, ganyan. Tsaka yung time. Kailangan may time talaga sila para tutukan yung pets nila. And then, the space. So, kailangan may space ka rin sa bahay mo. Ay, hindi pwedeng bumili ka lang, kakain yung aso, dudumi, and then that's it, papaliguan. And then, di ganun eh. Kailangan talaga may dedication ka. Yun. Kaya dapat talaga sa mga pet owners, talaga dapat may plan talaga, pag-isipan muna kung kaya ko ba to, or yes, paghandaan muna. So, yun yung maganda rin po with this one. So, yung mga usual na clients niyo po ba, mostly dogs, or do you accept other animals and like cats, or may iba pa po ba? Most of them are dogs and cats talaga. Although minsan may nagdadala sa amin ng mga ahas, manok. may ganun po ba? Meron. May nagdadala ng hamster, may nagdadala ng manok, meron tatawag na magpapacheck up ng kambing, pupunta sa farm, ganyan. Yun. So, iba-iba rin naman. Pero, yung saturation ng practice ko kasi is more on dogs and cats talaga. Yun talaga parang may specialization din po ba pagdating sa pag-aaral? Or hindi naman siya talaga kagaya ng sa human doctors na pag sinabi mong specialization, yun na talaga yung aaralin mo eh. Yeah. Sa amin hindi, general, lahat aaralin namin. Lahat ng animals po. Kaya nga biruan eh, yung human doctors, ang inaaral nila, isang species lang, talagang tao lang. Kami, iba-iba. Aso, pusa, daga, di ba? Kabayo, baka, kambing. Iba-iba pa yun. Yes, syempre iba-iba yung iba-iba pa yun, yung sa loob and everything. Yes, and even yung mga parasites nila. Yeah. Garapatan, iba yung garapatan ng aso, iba yung garapatan ng kalabaw. So inaaral din namin yun. Wow, grabe, ang dami. Oo, talaga. Meron ng comparative anatomy na iba yung puso ng manok, iba yung puso ng aso. Ganoon. Iba yung stomach ng baka, iba yung stomach ng aso. So, aaralin din namin yun. Wow. Kaya, saludo po sa inyo naman. And other vets dyan. Yun, thank you po for sharing that. And so, pagdating naman po, when it comes to being a musician naman, doon mo naman po tayo. So, since ito naman po yung other love nyo and other passion nyo din po, paano naman po nag-start yung pagiging musician nyo po? Yeah. Nung bata kasi ako, tatlo kami magkakapatid eh. So, ako yung bunso. Father ko is a former policeman turned into a musician. Ayun. I mean, musician na talaga siya nung bata pa siya, pero naging police siya and then naging passion niya talaga yung music. So he left the PNP and then naging musician na lang siya. Cruise musician. It runs in the blood pala talaga. Kagaya ng father mo. Yeah. Yan. Tapos, yun, syempre, yun nga, it runs in the blood. Mga around 7 or 8 years old ako, tinuruan niya ako mag-piano. Pinasok niya ako sa School of Music. Wow. Sa formal music. Pero, kasi parang naboboring siya eh. Parang ang tagal daw nung lessons namin, ganyan. So, ang ginawa niya, tinuruan niya na ako ng shorthand method paano matuto mag-piano. Shortcut na. Shortcut na, oo. Yan, huwag ka nang pumasok dyan, ganyan. So, tinuruan niya na ako mag-piano. So, by the age of 8 or 9, ganyan, nakakatugtog na talaga ako ng piano. Wow. And then, yun, hanggang sa naging stepping stone ko yung pagtugtog sa church.
Yan, doon ako na-expose na tumugtog sa harapan ng maraming tao. Kasi church eh. Yes. So that was the first performance ko sa harapan ng maraming tao. Sa church yun. Yun. And then, yun, tuloy-tuloy na sa school, mga programs, ganyan. And then, nung nag-college na ako, that was the first time na nakatugtog ako publicly na bayad sa mga gigs. Ang aga Yun din na. po college pa College, lang. oh. So partly I consider myself na parang siguro working student na rin yung time na yun eh. Habang nag-aaral ako. Yun, so yun, doon nagsimula. So bata pa lang talaga, performer na rin kayo from church to college, ganyan. And then after nun, so syempre po as vet kayo. And then paano po yung sa nung nagigig na po kayo after? Paano nyo po pinipili yung mga gigs or saan po kayo nag-perform? Nung una, syempre, nagsisimula ka pa lang. Gusto mo ng exposure, gusto mo ma-experience, gusto mo kumita, kahit maliit, tatanggapin mo, no? Just to start with. After ko nung estudyante pa ako, no? Pagka weekends, pag walang pasok, yan, natugtog ako talaga, mga resto bars, diyan ako nagsimula eh. Kahit maliliit lang yung bayad, okay lang. Minsan nga, kahit libre, ganyan. Tapos, yun, medyo nakikilala na tayo sa events industry. Medyo naging pakonti-konti, sinasaturate ko na yung mga gigs ko. Pinipili ko na. More on events na lang ako. Bihira na lang ako pumesto sa mga resto bars. Kasi financially wise, medyo mas practical pag events eh. Yun, hanggang sa nung naging, naging doktor na ako, na wherein mas naka-handle ko na yung time ko. Yun. Kasi ako na yung nag-handle ng oras ko sa clinic, ganyan. Mas nakapag-focus na ako ngayon sa event. So after the clinic, kung wala namang emergency, walang pasyente, nakapag-events ako sa hapon, paggabi. Hanggang anong oras po ba yung sa clinic nyo? Sa clinic. Kapag nag-clinic ako, usually hanggang mga 2 or 3 p.m. Okay. Yun. So, kino-compress ko na yung mga pasyente. Ni-schedule ko na sila. Tapos, sa afternoon, punta na ako sa event. Okay. So, hindi pala siya hanggang 5. Kasi usually po mga office work, di ba? Hanggang 5. So, sa inyo po, 2 to 3. So, pagkahapon, meron na mga birthday siguro, ganyan. Or pag may event Pero pagka wala naman, hanggang ako usually 6, 7 p.m. ganyan. Okay. So, at least flexible. Since sa inyo naman din po yung clinic. Yun ang maganda. Basta lang po, yung pag-uusap with the clients and clinic, okay naman po. So, at least maganda nga po yung schedule-wise. And then po, so, nung before, nagsisimula kayo sa mga resto bars, yun yung parang practice po noon, yung parang exposure parang din yun, sa parang ganon. Stepping stone mo yun. Yes. Tapos po sa naman, nung sa events na, ano po yung usual na events na pinagpe-play? Mostly weddings talaga. Tapos corporate events, mga company gatherings, mga hotel lounges, mga ganyan. Mga pasosyal na ng pasosyal. Medyo, pag ganun, yan. And then po, yung music preference nyo naman po, ano yung usual nyo? Alam ko very soothing ganyan. Ang saturation talaga ng repertoire ko kasi father ko yung nagturo sa akin. So medyo mga old songs talaga. Mga pang hotel, pang barko, sabi nga nila, ganyan. Jazz, yan. Pero yun, syempre, yung mga kinakasal kasi ngayon, pabata ng pabata eh. Diba? So most of the ng mga kinakasal, mga age 24, 25, 27, ganyan. So kailangan may pondo rin kaming pang mga ganung age, mga bago ngayon, mga pang Gen Z. So parang depende rin po sa client. Depende rin sa client. Nag-a-adjust din kayo. Pero usually, mga jazz, na pwedeng yung mga Raining in Manila, ganyan. Pwede yung naman, mga ganun, madalas nare-request sa amin yun. Yeah, so depende kung mga mas modern clients or older clients. Tsaka nandun kasi sa mga lumang kanta yung pera. Okay. Mas maraming so may ganun. At saka mga medyo older na nga, parang yun yung mas may money. Talaga? Opo. So yeah, makes sense naman. And then so, yung sa, naman po, sa band nyo, di ba, stick po yung band. Yeah. So, paano naman po nag-start yung sa nyo? Pag meet up nyo, paano siya nag-start? Okay. So, before kasi, solo lang ako tumutugtog doon sa mga resto bars. So, solo singing, pianist lang, ganyan. And then, may lumapit sa akin na group of church musicians, mga Christian church musicians. So, natuwa sila sa tugtog ko and then medyo konting acquaintance, kwentuhan, ganyan. Invite na mag-jamming. Nagkataon na taga Bacoor din. Wow, so, jamming, ganyan. So, ayun. Nagsimula kami, 5 kami sa banda talaga. Stick was originally a 5-piece musician setup. And then, na-busy yung iba. Ang natira na lang, 2 na lang kami. Ako at saka yung drummer.
Mhm. Yun, so tumakbo yung stick duo for starting starting 2011, ganyan, up until 2016, dalawa lang kami noon, nag-i-events kami noon. Nagre-resto bar pa rin kami. Kung saan Yun. man Kung saan meron, Yeah. yun, kung saan meron, basta may pagkakitaan na pagtutog, Go. ganyan, Yun, tapos 2017, naging tatlo na kami, nag-incorporate ako ng gitarista. So, which is up until now, yun yung branding ng banda namin, Stick. Yun, three-piece, all-male musician. Na kahit tatlo lang kami, akala mo parang full band yung tunog namin pag pinakinggan mo. So, yun yung branding namin talaga up until now. Ang ganda. So, wala po kayong manager, kayo po yung nag-handle lang? Oo, wala. Ako lang yung, I do the bookings, the management ng banda, the finances. Kayo rin po nakikipag-usap sa mga clients. Paano po yung paghanap nyo ng mga clients? Or meron din pong nag-reach out sa inyo? Oo. Sa ngayon kasi, awa ng Diyos, medyo gumaganda na yung natin, yung connections natin. So, most of the time, yung clients na yung tumatawag. So, sa Facebook page, may tatawag na lang o kaya may mag-chat, ganyan. And then, referrals din, mga previous clients namin, mga coordinators na nakikilala natin, mga owners ng venue. Yes. So, yun, tie-up na lang, ganyan. Maganda rin po yun kasi 'di ba kung sa events din po nag-perform kayo tapos may makapanood sa inyo na gustuhan yung performance, sila naman yung ko-contact. So parang sa performance nakikita. Parang word of mouth pero during performance. Exactly. So maganda. Minsan sa mga yung mga resto bars sa tinutugtugan namin, galing nito siguro tumutugtog to sa mga weddings. So yun. Tapos kukunin na. Oo. Ganda. So po, both flourishing ang pagiging vet and musician. So, pwede po ba naming marinig ang sample ng pagkanta nyo and perform? Let's go! Ayan, so, itong kanta na to, nung high school ako, ito yung isa sa mga kanta na laging tinutugtog sa gitara ng mga kaklase ko. So, syempre, after class po sa tabi, dalang gitara. So, ito yung madalas na tinutugtog namin nun. And alam nyo rin itong kanta na ito. Chorus part na lang. Puno ang langit ng bituin at kailamitan ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nagbabaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sa limang ibigan mo, ibuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Sa isang munting harana para sa'yo. Ayan! Thank you so much po. Napakalamig ng boses po. Yan. Yun. So, thank you so much po for that wonderful performance. Thank you, ma'am. Sige so, po. may plans po ba or nag-record na po ba kayo as a recording artist or may albums po ba kayong plan with your band? Well, looking forward, hopefully, magkaroon ng opportunity na ganun. Pero as of the moment kasi, enjoy muna ako sa sa events, ganyan. And then baka kasi dun na ako magkaroon ng challenges in balancing yung vet profession tsaka music Mas lalong busy pa, gano'n. Oo, baka gano'n. So tinitimbang ko munang mabuti. And kasi practically speaking, medyo challenging as of the moment yung maging recording artist Yes. Kasi syempre medyo maraming sabihin na nating the competition, medyo matindi ang competition ngayon. If wala kang tools, if wala kang connections, medyo challenging So, as of the moment, focus muna ako sa events. Yes, and maganda rin naman po yung nangyayari sa ngayon. So, diba? Very thankful na with that. And so, speaking of balancing nga po, yung sa pagiging vet and musician, how do you handle that? Medyo challenging talaga. Pero kasi pagka gusto mo parehas yung ginagawa mo, parang hindi mo nararamdaman yung challenge Like, for example, stress ka sa pagiging vet.
di ba? Yes. Hindi naman laging hindi naman laging relax yung pagiging doktor, di ba? So at the end of the day, outlet mo yung music. Yes. So pang buffer siya, pang balance siya, di ba? Yun. And then usually nga, afternoon, tsaka paggabi naman yung mga gigs, mga events eh. So hindi naman ako masyadong nahihirapan talaga. At saka yun nga, passion mo naman parehas yung ginagawa mo eh. So parang, to be honest, never ko siyang naramdaman yung pressure eh. Yung Wow, hirap ng yeah. ginagawa mo. Oo eh. Pero pagka, halimbawa, nagda-drive ka, mag-isa ka lang, minsan nare-realize ko rin na, parang paano ko kaya nagawa yun? Yes. Ang hirap Ang dami ko palang ginagawa. Oo, dami ko palang ginagawa. Well, minsan, may masasacrifice sa time. Like for example, time sa family. Yun. Pero pagka nakita mo kasi yung mga bayarin mo, lahat yun makakalimutan mo. Oo, pag naalala mo si Judith. Yes, si Judith na naman. Oo, si Judith. Oo. Talagang magagawa mo ng paraan na pagsabayin talaga. Yes. And then, yun nga, at the end of the day, as long as nag-enjoy ka, hindi mo may mararamdaman yung hirap. Yun naman po din ang maganda is like gusto nyo talaga yung ginagawa nyo na pareho pa. Tsaka madagdag ko ma'am, sorry. Yes. Madagdag ko. Sa takbo ng buhay natin ngayon, kailangan talaga natin ng outlet eh. Yes. Kailangan. Iba yung ngayon, iba yung challenges ng demands ng buhay ngayon. Yes. Di ba? Ang daming nade-depress, daming na-pressure sa trabaho, sa taas ng gastos, di ba? All of that, pag samasamahin mo, kailangan mo talaga ng outlet. Pero ang ganda nga rin po na yung work nyo na hobby nyo din. Yeah, diba? Lalo na nga. sa music. So, ang ganda na yung outlet nyo. Kumikita pa kayo. Yes. Exactly. And then, so, syempre, yun po, may music, tapos pagiging vet. And then, of course, na-mention nyo po yung sa family nyo din po. So, paano naman po yun? Yung ibabalance nyo din yun? Yun nga. Medyo talagang, well, buti na lang, meron akong understanding na wife, at saka yung aking inspirasyon, yung baby ko, no? Naintindihan naman nila. And then, pagka naman may free time talaga, binubuso sa kanila. Lumalabas kami, ganyan. And then, kung nasa bahay lang, naglalaro kami ng anak ko. So, meron pa rin naman. Siguro sa loob ng isang linggo, hindi naman halos everyday na hindi ko sila kasama eh. 50-50. So, may siguro mga 3 days na busy ako. And then, 4 days na kasama ko sila. So, balancing pa rin. No, so awa nga ng Diyos kung iisipin ko nga, ang galing ni Lord kasi Yes. hindi niya ako pinababayaan na mapabayaan ko yung isang facet ng aspect ng buhay ko. Yun. Ang ganda po. Yan, congratulations at ang swerte niyo po. Oo nga, salamat kay Lord. Yes, and then sa na-mention niyo po yung wife niyo. So paano naman po nagsimula ang love life niyo po? Ganyan, sa gig po ba? Or kasama ba talaga yun? Well, pinakilala sa akin ng friend din. Ayun. Panahon pa lang ng Friendster, nakita ko na yung Friendster pa noon. Ewan ko kung alam mo yung Friendster. Yes, naabutan ko naman yung Friendster. Yung panahon pala ng Friendster, friends na kami noon. Wow, nag-start as friends. Pero hindi pa niya ako masyadong pinapansin noon, chat lang, ganyan. And then, after mga ilang years, sinubukan ko siya ulit i-chat. Ayun, tapos, nataon naman na single siya nung time na yun. So, yun, doon naman nagsimula. Parang nothing very unusual naman. Nag-start nga as friends, which is nice. Ganun nga yung magandang way. And pero nung matagal before po kayo nag-chat ulit? After noon? Matagal. Kasi ilang years? 2000, kailangan tama, kailangan accurate. Wait lang. Kailangan na may test yan. Lagot pag-uwi. Parang parang 2008 ko ata siya, unang minessage nun, or 2009 sa Friendster. And then, nagkausap na kami ulit through chat din. Facebook na nun, 2013 na. Yun. Kasi hindi niya ako pinapansin nung Friendster pa eh. Hindi niya ako pinapansin nun. Parang babasahin niya lang, okay, ganyan, hi, hello, ganyan. And then 2013 nga, ayun, parehas kaming single. And then siguro, parehas na nasa tamang edad. Ayun, so everything went na parang spontaneous lang. Yun, siguro, yun, ganun talaga pag nasa tamang edad ka na. Yeah. Yun. And then how long po before you got married? 3 years. 3 years. Oo. So, naging magjowa muna kami. Then after 3 years, ayun, nakapag-decide na kami na magpakasal na. Yes, parang feel nyo ready na, ganyan. Yeah, and then you had your child. Yun, nagka-baby kami after 3 years din. Okay. Yun, so yung ang ganda ng pacing, parang yung dating phase muna, tapos married life together for 2 years before nagkaanak. Ano naman po masasabi nyong
inspiration nyo? So para kanino at para saan po kayo bumabangon at patuloy na nangangarap? Yeah. Maliban sa mga bayarin, syempre, yung mag-ina ko, yun talaga yung family ko. And then, syempre, nandun pa rin yung parents ko, di ba? Gusto kong masuklian yung naging effort nila sa akin nung nag-aaral pa lang ako, and up until now. So, supportive pa rin kasi talaga sila. And then, yan, yung most especially sa mag-ina ko. Yan, na sumusuporta sa akin for the ups and downs. And then yung sa baby ko na sa tuwing nakikita ko talagang nawawala yung mga pagod ko. Sarap, Ayun. yeah. And then, so, syempre po, ang dami yung mga ginagawa in life. And ang dami nyo na rin pong na-achieve. Pero meron pa po ba kayong mga goals and aspirations na gusto nyo pong makamit pa? So, let's start muna with being a musician. Well, kung bibigyan ng pagkakataon ni Lord, syempre, kagaya ng nabanggit mo kanina, gusto ko rin sanang maging recording artist, ganyan. Makilala ng kahit papaano, no, sa music industry. Pero, to be honest, slowly, medyo nawawala na yung ganung sa akin Parang medyo nakokontento na lang ako na ganito, na natugtog, na na-express ko yung passion ko sa music, ganyan. Kumbaga hindi ko pinipressure yung sarili ko No, para walang walang frustrations, parang ganyan. Kasi naman kumbaga awa naman ng Diyos. Parang nasusupply naman lahat ni Lord ng mga kailangan ko Oo So parang bonus na lang kung Lord willing na lang kung bibigyan niya ako ng opportunity para na makilala, ganyan. Kung hindi, okay lang din. Yes, happy na rin po kayo with where you are now. And then, so pag sa vet naman po, meron pa po bang need ng expansion, more branches or what? Ano po yung gusto niyo? Just the same din. Kasi pag nag-expand ka sa veterinary practice, it entails responsibility talaga. Yes. And then, syempre, kailangan financially, kaya mo din. Ayun. So, as of the moment din naman, masaya din naman ako kung paano tumatakbo yung mga businesses ko. Hindi naman masama yung hindi naman nalulugi. Kumikita naman. Yun nga, at the end of the month, nababayaran naman yung mga kailangan. And then, slowly, developing pa rin naman yung clinic. Pero I don't want to pressure myself na kagaya ng ibang mga business owners na talagang full blast yung expansion nila, ganyan. Yun, ako kasi talagang mas binavalue ko yung habang tumatagal mas nabavalue ko yung importance ng balance, tsaka ng time. Yan, lalo na sa family, ganyan, tsaka health. Siyempre, yun, kapag nangarap ka kasi ng medyo minsan masasacrifice, mako-compensate yung health mo Opo, totoo po. Kaya maganda nga rin po yung pacing din po ng mga ginagawa nyo ngayon. Parang do your best na lang with what you have now. Totoo. Pero yun nga, sabi ko nga, if depende naman yan kay Lord, kung mapapakiramdaman natin na meron siyang binibigay sa ating opportunity, mararamdaman naman natin yan So, hindi tayo magdadalawang isip na i-grab yun. Yun. Ayun po. So, paano naman po pagka sa mga dreamers po natin na nakikinig, ano po yung advice na mabibigay niyo sa kanila in terms of sa mga gustong gumawa ng ganito rin, gusto nilang ma-achieve yung gantong kind of life where they get to do what they love, what they're passionate about, and balance every aspect of their life. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Well, wala pa naman siguro ako, di ko pa masasabi na I am the right person para magpayo sa kanila kasi hindi pa naman ako ganun katagal sa industriyang ginagalawan ko. Pero masasabi ko lang is, kailangan talaga enjoy mo lang yung ginagawa mo. Enjoy mo lang, that's number one. Wag mo masyadong pressure yung sarili mo. And then master your craft talaga. Like for example, kagaya niyan, as musicians, kung gusto mo talaga siyang pagkakitaan in the long run, na long term yung you have to master your craft. So practice, yan. And then syempre nandun pa rin, babalansin mo pa rin na magbigay ka pa rin ng oras para sa sarili mo. Very important. Kasi as what I've said kanina, iba yung ngayon, yung demands ng buhay ngayon Pag masyado mong pinressure yung sarili mo, mafo-frustrate ka lang, mas-stress ka lang, 'di ba? So, 'yun. Kumbaga, wag masyadong taasan yung standards mo. Wag naman sobrang para mediocre lang or balance pa rin. That's the key
Term, balance. yes. Oo. It all boils down to choice po and Oo. loving what you do Yeah, and balancing Totoo. everything. Mm-mm. Ayun po, thank you so much po for Yun. sharing your story and for your time and Maraming salamat for din being po. here sa Opo. Pillow Talk. So thank you so Anytime. much and good night, dreamers! Bye!